tatalakayin natin ang paksang language tab. Ang language tabo, ito ay mga pagbabawal na salita o salitang bawal. Ito ay mga salitang iniiwasan dahil sa hindi dapat sabihin sa partikular na sitwasyon, itinuturing na mahalay o bastos o walang galang. Ang mga salita na di akma sa ating kultura, gawi at kinalikihang pag-uugali dahil sa pagiging konserbatibo ng mga Pilipino. Ito rin ay may malaking epekto sa salitang bawal sa pagbabago ng wika. May tatlong kategorya ang taboo language. Una, salitang may kaugnayan sa pakikipagtalik. Salitang may kaugnayan sa pakikipagtalik. Mga salitang may kaugnayan sa pakikipagtalik, mahirap bigkasin ang mga salitang ginagamit dito, lalo na kung walang emosyon na nagtutulak sa atin para sabihin ng mga salitang ito. Halimbawa, ang pag-aari ng lalaki o private part ng lalaki o babae. Para sa atin, mahirap ito bigkasin sapagkat wala tayong emosyon na binibigay. Hindi katulad kung sasabihin mo itong pabiro, masasabi mo agad itong mabilisan. Salitang may kaugnayan o salitang kontra sa relihiyon. Salitang may kaugnayan o salitang kontra sa relihiyon. Ito naman ay hindi basta-bastang ginagamit ang pangalan ng Diyos, lalo na kung ang pag-aalipusta o sariling kontra sa relihiyon. Tinatawag itong taboo language sapagkat hindi ito akma sa konteksto ng nais nating ipahayag. Halimbawa nito, Diyos ko kulas, tamaan ka sana ng kidlat. Ang pangatlo naman ay salitang gumagamit ng hayop o bahagi ng hayop para tawagin ng isang tao. Ito ay mga paggagamit ng hayop o bahagi ng hayop upang kutyain o ipadiinan ang nagawa o itsura ng tao. Matuturing itong taboo language, lalo na kung sasabihin mong baboy ang taong mataba, o di kaya may unggoy ang taong may malaking tenga. Isa pang halimbawa dito ay kung mayroon kang nakasabay sa pagkain at habang kumakain siya ay maingay, tapos tinawag mo siyang baboy. Isa rin yun sa bahagi ng salitang gumagamit ng hayop o bahagi ng hayop para tawagin ng isang tao. Itong dahilan na nagtutulak sa isang tao upang gamitin ang salitang bawal o language taboo. Una, bilang tao na may emosyon ay may damdaming maghayag ng kanyang nararamdaman. Sa una, dahilan, kapag tayo ay malungkot, galit, masaya, o anumang masidhang damdamin ng nararamdaman ng isang tao, ay hindi napipigilan na mapabulyaw o mapasigaw ng language taboo. Katulad na lamang ito, ang curse word o mga pagmumura. Sa pangalawa, ang tao ay nag-aalis ng pagkapagod o pagkainis sa pamamagitan ng pagbulalas ng mga ito. Sa pangalawa, ay nakaugnay pa rin sa pangalawang dahilan, ang pangingibabaw ng emosyon lalo na kapag tayo ay nababagot, napapagod o naiinis. Dahil dito, nakakapagsalita tayo ng language taboo. Halimbawa nito, na imbis na magsalita tayo ng hay kapagod, napapasambit tayo ng salitang buwiset o lintik. Sinasabi natin ito upang iparamdam sa kausap ang ating nararamdaman na pagkainis o pagkabagkot o pagkapagod. Sa pangatlong naman ay pagpapakita ng pagkakakilanlan. Ginagamit sa pangatlong dahilan ang language taboo para iparamdam sa kausap na tayo ay para rin ang nakakaangat o nakakalamang sa kanila. Ito rin ang dahilan ng paggamit ng taboo language para ipakilala ang ugali mo sa inyong kausap. Halimbawa nito, walang hiya ka o walang silbi.
Natututunan natin na ang taboo language ay ang mga bawal na salita na hindi akma ang konteksto ng pakikipagtalastasan at hindi katanggap sa ating kultura. Naging bahagi na ito ng ating pagpapahayag ng iniisip at nararamdaman o di kaya ay bahagi na ng ating pakikipag-ugnayan o pakikipagsalamuha sa ating kapwa. May tatlong gamit ang taboo language sa pakikipagtalastasan. Una nito ay ang humor, ang pangalawa ay catharsis, ang pangatlo ay show of power. Humor. Sa taboo language, ginagamit ito para sa pagkakataong ganito, lalo na ang mga usapin sa pakikipagtalik, pangungutya at pati na rin minsan ay reliyon. Ang humor ay ginagamit para maihag ang isang biro tungkol sa isang paksa. Alam naman natin na kung minsan ay ang ating biro ay may kalahating katotohanan. Halimbawa nito ay ang para kang baboy, ang bobo mo at ang tsaka mo. Pangalawa, ang catharsis. Ang catharsis dito ang language taboo ay ginagamit upang ilabas ang ating nararamdaman ng maibsan o maalis ang sakit o bigat nito sa ating dibdib. Ang catharsis, sa pamamagitan ng language taboo, inalalabas natin ang nararamdaman upang maibsan o maalis ang sakit na nadarama natin. Katulad na lamang halimbawa ng lintik na buhay ito o buwisit ka. Kapag ikaw ay naiinis sa iyong buhay, sinasabi mo ang salitang lintik na buhay ito. At kapag naman ikaw ay naiinis sa isang tao, sinasabi mo ang salitang buwisit ka. Pangatlo, show of power. Ito ay tulad din ng dahilan na paggamit ng language taboo na ipinapakita ng pagkakakilanlan. Sa pangatlo, ginagamit natin ito upang ipakilala ang katayuan ng isang komunidad. Katulad na lamang ng isang bata na nagsalita ng pabalang nakakatanda sa kanya. Ito ay sinasabing walang galang o walang modo o walang respeto. Ngunit kung ang nakakatanda sa iyo ang nagsalita ng hindi maganda, hindi pwedeng sabihin na walang modo o bastos sila. Halimbawa nito, pinagalitan ka ng iyong magulang at sinabihan ka ng walang hiya kang bata ka. At tulad na lamang ng wala kang silbi o bastos ka.